Okay mga kamatis, mga kaibigan, gusto nyo bang maging presidente si Risa Hontiveros? Actually, I'll just put it out there. Yung recent survey kasi, hindi masyadong mataas yung kanyang numbers in terms of the surveys, okay? Tingnan natin dito. February kasi pa to eh. So, I mean, hindi na to talagang maganda yung hindi maganda yung numbers nito. Siguro maiiba to, especially what happened sa atin. May ano na to, kumbaga, panis na to halos. Panis na to halos. Malapit na yung expiration. Or yung best before date nito wala na. Pero at least you can get a glimpse kung nasa si Risa Hontiveros. She is not even in the speaking. Kasi ang nandito ay si of course si Sara Duterte, number 1, and then followed by Raffy Tulfo, and then Leni Robredo, 19 and 12%. So the rest medyo statistically insignificant yan. Kunyari si House Speaker at saka si Risa Hontiveros, each getting 1%. So siguro let's give her the benefit of the kumbaga best scenario possible na tataasan natin siya ng ilang survey points. Like for example, 10%. That's a very that's a very modest increase sa kanya. Or let's say number 2 siya, susunod siya kay Sara Duterte. That's impossible kasi hindi siya ganun ka-popular. Si Risa Hontiveros kasi mostly ang nakikinig sa kanya ay yung mga Gen Zs and yung mga katulad ko na we have a very liberal political ideology, di ba? Siya yun yung okay lang pag-aralan natin yung LGBT, your body, your rules, yung mga ganun ba, pro ganito, pro abortion, yung mga ganun, pro women's right, kasi ganun yung liberal ideology na tinatawag. Hindi siya very strict sa mga rules. Kung ano lang yun, na basic lang yun, hindi ko sinasabing yun na yun, but you can dive deeper doon. So sometimes kung ganito yung pananaw mo, it's not very popular to the older generation. The older generation kasi medyo conservative yung views nila. So why am I bringing this up? Kasi sabi ni Risa Hontiveros, and I'll quote her para hindi kayo ma-mislead. Sabi niya, I'm not saying no. Tinanong kasi siya kung open ka ba maging presidente. Ang sabi niya, I'm not saying no. I'm open to all possibilities. At yung hinihingi ko din sa lahat ng mga kasama ko sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibility. At isa lang alang ng opposition at alang-alang sa ating kababayan. So let's break it down na kasi very important to eh. Ang sinama niya dito, yung opposition, which is sila, Liberal Party, and the rest of the people that believes in the liberal ideology. And then, you have the independent bloc. Now, who are this independent bloc? Most specifically, the most famous there is Raffy Tulfo. Mamaya, we will circle back on Raffy Tulfo. Dito muna tayo kay Risa Hontiveros. Now, panoorin niyo yung kanyang, kasi alam ko, ginamit ko kasi yung clip nito sa Pogo. Di ba nag-explain tayo nung isang araw about sa Pogo. Part of this conversation niya with yung kapiyan sa Senado is yung about sa pagiging presidente and mobilizing yung Liberal Party. Kasi nga, very good yung naging results ngayon. Okay, so a little bit of LP history muna tayo. Now, ang LP kasi tulong-tulungan sila yung mga people na naniniwala sa liberal movement. Okay, so yung L, di ba ganyan? Liberal ibig sabihin yan. So, hindi yan lakas. So, okay, so nung 2019, kung naalala niyo yan, this was the height of the powers of the Duterte. 8 diretso sa Inidoro. Yan, sila Chel Jokno, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan. Hindi yata kasama si Kiko Pangilinan noong 2019. Pero noong 2019, olat silang lahat, as in durog. Walang natira. Okay, so X na yan. Okay, tapos na yan. Pero ang sinasabi ko lang, kailangan nila mag-regroup. 2022, ayan, tumakbo ulit sila Chel Jokno. Pero grabe yung tira dyan ni Duterte kay Chel Jokno. Yung bakit di ka mananalo? Sabi niya, malaki kasi ipin mo. I remember that nung pandemic days, di ba? So, nung 2022, ang nabuhay lang sa LP noon ay si Ma'am Risa. Okay? And I do believe na si Chel Jokno din tumakbo. I remember this kasi number 21 siya dun sa balota. I don't know. I have the fondest memory of 2022 kasi dami kong kadibate niyan. Kabila-kabila. Tapos, si Kiko Pangilinan and Leni lost as well. So, alam mo yun, medyo na-wipe out dito ang Liberal Party. But, may movement na.
and what we call the pink movement. Okay. Now, who is the standard bearer of the pink movement right now? Si Leni Robredo. Pero Leni has not yet presented herself to the mix. Okay. She just wants to be mayor of a certain saan ba mayor si Leni? Sa Naga. Okay. Shout out sa mga taga Naga dyan. So, why am I bringing that up? Kasi nga, it is very important to mobilize now. Hindi ka pwede magpa-star complex and sorry kay Lenia, I mean, I'm a big fan of the Angat Buhay. Actually, totoo lang kung sinasabi niyong binabayaran ako dito, hindi. Ako pa nga yung nagbabayad kasi nagdo-donate lagi ako sa Angat Buhay. Pagka may charity sila, especially pag may calamity, nagdo-donate ako doon. 'Di ba? So, anyway, tangent yun dito sa storya na to. So, you need to show up now kung interesado kang tumakbo sa 2028. Why? Because the DDS are already mobilizing. Pansin nyo? Di ba? Lalo nung nakita nila na si Bam Aquino ang number 2. Ibig sabihin talaga, the younger generation wants a comeback of the Liberal Party. At least yan yung pwede mong i-infer since ang daming Gen Z ngayon na voters. Okay? And I think next time naman, mga Gen Alpha naman. So, what does that mean, mga kamads, mga kaibigan? If you want to be the president for 2028, you have to start now. It has to begin now. Kasi nga, si DDS ngayon, sila Sara Duterte, they have already expressed natatakbo sila, tatakbo si Sara Duterte, come hell or high water. Ang tanging roadblock na lang is the impeachment. And from the numbers game, mga kamats, mga kaibigan, I'm really sorry. I mean, I tried na my best para bigay sa inyo yung mga gusto ko. Well, totoo lang, kung tatanggalin nyo si Mark Gamboa at si Heidi Mendoza, I got 4 out of 4. But, ang point ko doon is that, ngayon kasi is kailangan kasi maglabas ka na ng baraha mo ngayon. Especially if kung alam na talaga na against ka sa either Marcos or Duterte. If you're against them, you have to put your cards out already. You have to, kailangan nang magkaroon ng building blocks now. Gets nyo? Leni has not yet, kasi kakaupo lang ni Leni. Alangan naman sabihin niya doon na, ako gusto kong tumakbo. Malalaman pa natin yun sa 2027. Now, it is important na magsabi ka ngayon, Ma'am Leni. Why? Kasi ganyan din yung mangyari nung 2028 eh. Naalala nyo nung 2021, di ba? Nung 2021, nag-announce lang siya last day. Hindi siya dapat dati pa siya nag-announce eh. Ang ginawa kasi nila Leni nun, tira lang siya ng tira kay Duterte. Problema lang, yung pagtira kay Duterte, wala siyang pinupuntahan. Gets nyo? Malakas pa rin sila kasi maraming sumasagot. Ngayon kasi, you have, ako, I identify as kakampi nila na sasagutin ko yung mga tarantadong Banat Bay na yan o kaya sila Joey, sila Sas, no problem, di ba? Si Banat Bay, halos araw-araw kong binabanatan yan sa TikTok ko. But, kulang pa rin ng mobilization eh. Kasi nga, wala pa, sa dami ng DDS, pro-DDS vloggers, pro-DDS supporters, talagang kulang ang isang Nico David. We need more. We need more people to build on the momentum na nakuha ng LP sa 2028. Now, ganito, kung gusto nyo si Risa Ontiveros, no problem. Problema lang is how can she build herself up to be a contender by 2028. Medyo uphill battle yon. Kasi you really need to pull down the DDS. Talagang dapat sisimulan mo na ngayon. Kaya nag-early siya. Sinabi niya, I'm open. But ang kicker dito, he is open to all possibilities. Now, let's circle back. Sabi ko, di ba, we will circle back to Raffy Tulfo. Sabi niya ganun, opposition or independent block. Doon papasok ang Raffy Tulfo. Ang Raffy Tulfo is independent block. He has his own brand of politics. We know this. Why? Erwin Tulfo won because he is not because he is Alianza, but he is primarily a Tulfo. Ben Tulfo, Montec, di ba? Nasa 13-14 siya. Ibig sabihin, the Tulfo brand is still going strong. Tahimik lang ngayon, pero malakas. This is actually saying in a way, saying na yung mga independent na malalakas, which is parang Easter egg kay Raffy Tulfo. Na kung gusto mong ako,
or tayo, pwede. Saan mo gusto? Raffy Tulfo, taas o baba? President or Vice President? Kasi gano'n, yun lang talaga ang isang way para matalo ang mga Duterte. We need figures na masa, Raffy Tulfo, and intellectual, Risa Hontiveros. Diba? Ganda. Sexy couple. Hindi, pero hindi. Sexy political couple. Baka kasi mabanata na naman tayo ng hindi oras. Eh. So, I think that is the most viable game plan in the event na the DDS will win the impeachment, which, you know, of all probability, if we're just talking of plain numbers, mukhang yun yung easiest way na para manalo sa ang DDS, 'di ba? Ang para lumabas yung para manalo yung para at least kasi kung titignan mo talaga yung numbers, ako I'm still flabbergasted pag naiisip ko. Well, wala pa naman yung impeachment, pero I'm just saying sa inyo, if meron kasing sui generis kasi ang impeachment, it's its own kind. They can make their own rules, literal. They can even throw the case. Pagdating sa kanila, they can create grounds na wala dapat sa 20th Congress na 19th Congress na yan nandito dapat sa 20th Congress yan hinerd. Tatawid. So they can do this. Kasi ang ginagawa nilang analogy doon, 'di ba? Pag namatay naman yung judge, pwede naman ilipat sa ibang judge. But you don't know that. they can invent things if Sara Duterte has enough supporters in the Senate, 'di ba? Kasi yung Senate ngayon talagang may Duterte block na which is very scary. Mga kamatis, mga kaibigan, magpasalamat tayo sa Congress kasi mukhang malakas pa rin yung BBM block doon. And ako kasi positive ako mas gusto ko si Romualdez kaysa kay Toby kasi at least yun bumaba na talaga sa DDS yun tsaka yung mga kasama niya. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, what do you think? Do you want her to be your president? I know I would, pero who knows, kailangan niya ng massive upswell of support. Yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lods.